Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambahay mga kabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Senator Marcoleta. Napakaganda po ng layunin ni Senator Marcoleta. Kaya lang po nakakalungkot, wala pong sumasama sa kanya na maraming politiko para po sa napakaganda niyang layunin sa ating bansa. Bagsak na po ang ating bansa. Hirap na hirap po mga Pilipino. Naglalayasan na po ang mga investor sa ating bansa. Pero ang mga politiko, mga kababayan, bulag, pipi at bingi sa nangyayari sa ating bansa dahil dito. Umpisahan na po natin mga kababayan. After 7 Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Oho. Wala na pong gustong mag-invest sa atin. Tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Umaalis na sila eh. Ngayon, kailangan nating magkaroon ng manormalize natin ang ating bansa. Oo. At ito ang pinaka hinihintay ng ating mga mamamayan. Magkaroon ng ending itong naganap na pinaka-malawak, pinaka-maanomalya na pagnanakaw sa salaping bayan dyan. Ayaw ba nilang magbigay ng deklarasyon ngayon? Dito magsisimula ang Dapat. tinatawag po natin Oho. na pagtatrabaho. Ay, Kung walang magpapasya sa kanila na, simulan na natin ang pagtatrabaho. Oho. Yun ang simula na sanang makita ng taong bayan. Oho. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ng dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Opo. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo? Ang Tama. flood control ito na Tama po yun eh. Yan po ang ugat ng problema at kahirapan ng bansa. Yan po ang ugat. Yung sinasabi po ni Senator Marcoleta. Diyan po naghirap ng husto tayong mga Pilipino sa ginawa po nilang laganap na korupsyon, flood control, scandal, massive korupsyon, trilyon, daan-daang bilyon ang dapat pong maibalik muli. Di po ba? Sa atin. Kaya nga sinasabi ni Senator Marcoleta, kailan pa? Kailan pa tayo magtatrabaho? Ito na nga dapat trabahuhin. Itong issue na ito na dapat, habulin, panagutin. Dahil lahat ng problema, sinasabi ni Senator Marcoleta, lahat ng ugat ng problema, pati ekonomiya, nakita nyo, pati mamumuhunan sa electricity o electrical natin, sa electricity ng ating bansa, naglayasan. Wala nang tiwala. Pati mamumuhunan, wala na rin tiwala. Ikaw ba naman magtitiwala sa gobyernong lupin? Gobyernong magnanakaw? Lahat ay involved, lahat ay may issue sa Senado, sa Kongreso, sa House of Representatives. May issue ng korupsyon. Mga gabinete, may issue ng korupsyon. Mga ahensya ng gobyerno, hindi nawawala ng issue ng korupsyon. Sino maglalakas ng loob at matapang na mamumuhunan sa atin? Hindi po ba? Pero ngayon, yung gusto po bang mangyari ni Senator Marcoleta ay mangyayari pa ba sa panahon ngayon? Hindi na. Hindi na. Nasayang po kasi. Sayang po yung pinaghirapan po ni Senator Bato de la Rosa para po maging 13 majority sila sa pangunguna po ni Senador Alan Peter Cayetano. Tuloy na po sana ang momentum. Kung wala lang pong dalawang naghudas sa grupo nila Senator Marcoleta. Alam po ni Senator Marcoleta yan? Doon po sa dalawang tao na meron pa yung isa, panay pa ang hiyaw ng praise the Lord.
Hallelujah! Hindi po tayo magnanakaw. Di po ba? At yung isa po na tinatawag na waiter din daw po ng Malacanang at Quezon, wala siyang korupsyon at hindi siya nadidilibiran ng maleta. Pero, naghudas sila doon sa gustong mag-imbestiga ng malawakang korupsyon. Umalis sila ron sa mag-iimbestiga. Pumunta sila ron sa grupo na itinuturo at pinatototohanan ng mga tauhan ni Saldico, ang kanyang mga bodyguard, ang kanyang mga taga-delivery, ang mga ex-soldiers, mga ex-marine. Sinamahan nung dalawa. Kaya lahat po ng gustong mangyari ni Senator Marcoleta ay nawala na po na parang bula. Dahil po sa dalawa na naghudas po para po sana sa tama at yun na po sana ang umpisa ng paglilingkod nila sa atin. Maglilingkod na sana sila sa tama para imbestigahan ng malawak ang korupsyon. Pero yung dalawa, mga kababayan, naghudas. Kaya lahat po ng planong imbestigasyon ni Senator Marcoleta, Senator Cayetano, Senator Pia Cayetano, nawala na pong parang bula. Nawala na. Natabunan na. At hindi na po mangyayari yan na yung mga plano, idea at gusto mangyari ni Senator Marcoleta, sa tingin ninyo, sasamahan pa siya ng Gatchalian Black? Sasamahan siya ni Soto? Magkapatid na tulpo? Sige nga, si Lacson, si Hontiveros, sila Kiko, sila Bam, si JB, sasamahan sila? Lalo-lalo yung dalawang naghudas, sasamahan siya na mag-imbestiga mulit. Sila ang hahawak ng Blue Ribbon Committee, si Senator Marcoleta. Papayag sila para sa taong bayan, para ang kagustuhan ng taong bayan ang masunod. Hindi ang kagustuhan ng mga politiko na pagtakpan ng kanilang mga korupsyon. Hindi na po mangyayari. Mangyayari lang po ang sinasabi ni Senator Marcoleta pag wala na po sa kapangyarihan at yung mismo na manggagaling sa Mindanao na Agila ang magiging presidente ng bansa. At wala na sa kapangyarihan yung tinatawag na kanyang ate na bangag at lupin na salot sa ating bansa di umano. Yan, malinaw na po yan sa sabaw ng pusit. Lahat po na nagsama-sama at kino-cover up nila ang pagnanakaw sa ating bansa, mahuhubaran po ng mga maskara ang mga demonyong yan. Di umano. Tiis lang po tayo. Konting tiis lang po. At Senator Marcoleta, tuloy-tuloy lang po. Hanggat may pamamaraan, hanggat kaya nyo pong lumaban at kaya nyo pong ipagtanggol ang pera ng mga Pilipino, wag nyo po silang lulubayan. Dahil po, may pag-asa pa ang ating bansa sa awat tulong na may kapal. Hindi naman po mananaig ang kasamaan ng napakatagal. Laging mayroong kabutihan na maghahari sa ating bansa. Hindi po ba? Yan po ang inaasahan po natin sa awat tulong. Maraming salamat po, Senator Marcoleta, dahil nakikipaglaban po kayo sa tama at binabatikos nyo po ang mali. At dahil din po sa inyong grupo na ngayon po ay kayo 11 at sana'y wala na po maghudas sa 11. Nakita po ng mga Pilipino kung sino po ang mga hudas sa gobyerno, sa Kongreso at sa Senado. Kitang-kita na po ng mga Pilipino. At yan po ay markado na sa amin at sa ating mga bayani na OFW. Maraming salamat po, Senator Marcoleta. Ingat-ingat po kayo. At yung dalawang hudas po na naghudas, may araw din po sila, mga kababayan. At may karma rin po ang mga hayop na yan. Lalo-lalo po yung ayaw imbestigahan ang malawak ang korupsyon na pinatututuhanan na ni Saldico
at ng mga ex-marine na 22 soldiers. Makakarma rin po ang mga hayop na yan. Di umano. Maraming salamat po sa mga gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating sa ating pong mga subscribers. Thank you po. At sa mga nagsusubscribe at sa patuloy po nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa inyo po lahat, maraming salamat. At shoutout din po sa mga nagbibigay ng tulong kay Eric Hershaw from Canada, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan, Annie Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Norma Garcia, Gayat Sena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mapagawa. At God bless po sa inyong lahat. At ingat-ingat po tayo mga kabayan. At tiis-tiis po. Kailangan po natin magtiis. Bye-bye.